Iba't ibang uri ng suliraning pangkapaligiran. Mapagmasid na araw, grade 10. Ang pagsusuri sa isang kontemporanyong issue ay parang pagbuo ng puzzle. Hindi sapat ang isang piraso upang makita ang buong larawan. Maaring totoo ang isang detalye, ngunit maaari pa ring kulang ang kwento. Kaya upang mabuo ang mas malinaw na larawan, hindi lang tayo nagtatanong ng ano ang nangyari. Sinusuri rin natin ang iba't ibang aspekto ng issue upang mas maunawaan ang kabuuang larawan. Mga aspekto sa pagsusuri ng kontemporanyong issue. Kahalagahan, pinagmulan, perspektiba o pananaw, mga pagkakaugnay, personal na damdamin, epekto, maaaring gawin. Sa pamamagitan ng 7 aspektong ito, mas nagiging buo ang pag-unawa at mas nagiging maingat ang paghusga. Kaya balikan natin ang tungkol sa mga aspekto sa pagsusuri ng kontemporanyong issue sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. May basehan o imbento lang? Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang may basehan kung wasto at imbento lang kung may mali. Ang kontemporanyong issue ay dapat suriin mula sa iisang pananaw lamang upang mas maging buo ang pag-unawa. Imbento lang. Ang kontemporanyong issue ay dapat suriin mula sa iba't ibang pananaw upang mas maging buo ang pag-unawa. Ang tanong na kanino naiiba ang kwento ay tumutulong upang makita ang pagkakatulad na pananaw at karanasan ng mga sektor na sangkot sa issue. Imbento lang. Ang tanong na kanino naiiba ang kwento ay tumutulong upang makita ang magkakaibang pananaw at karanasan ng mga sektor na sangkot sa issue. Sa pagsusuri ng pagbaha, sapat na ang pagtingin sa ulan upang maipaliwanag ang buong suliranin. Imbento lang. Sa pagsusuri ng pagbaha, hindi sapat ang pagtingin sa ulan upang maipaliwanag ang buong suliranin. Ang pagtingin sa pagkakaugnay ng mga issue ay tumutulong upang makita kung paano maaaring makaapekto ang isang suliranin sa iba pang pangyayari o usapin. May basehan. Ang makatwirang paninindigan ay dapat nakabatay sa ebidensya, pag-unawa at pagkiling. Imbento lang. Ang makatwirang paninindigan ay dapat nakabatay sa ebidensya, pag-unawa at malasakit. Matapos suriin kung paano nagiging mas malinaw ang isang kontemporanyong issue, tukuyin naman natin ang isang mahalagang bahagi ng buhay na kadalasang naaapektuhan ng iba't ibang suliranin. Hindi ako bahay, ngunit tahanan ng lahat. Hindi ako tindahan, ngunit nagbibigay ng pagkain at kabuhayan. Kapag ako'y iningatan, buhay ay mas ligtas. Kapag ako'y sinira, lahat ay apektado. Ano ako? Kapaligiran. Ang sagot sa bugtong ay nagbubukas sa isang mahalagang paksa, suliraning pangkapaligiran. Mga hamong may direktang epekto sa buhay, kabuhayan, kaligtasan at kinabukasan ng tao. Layunin ng araling ito na masuri ang kahulugan ng suliraning pangkapaligiran. Maihambing ang sakunang likas at sakunang gawa ng tao. Matukoy ang iba't ibang suliraning pangkapaligiran at maiugnay ang sariling karanasan sa pamayanan sa mas malawak na kalagayang pangkapaligiran ng daigdig. Ang pagsusuri ng kontemporanyong issue ay parang paggamit ng flashlight sa madilim na silid. Hindi makikita ang buong larawan kung isang sulok lamang ang iilawan. Kaya sa araling ito, mas palalawakin ang liwanag
ng pagsusuri sa isang malaking isyung nararanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga suliraning pangkapaligiran. Kung ang kapaligiran ay may group chat at social media account, ano kayang status update ang ipopost nito batay sa mga napapansing kalagayan sa paligid? Kalikasan status update. Ano ang mood ng mundo? Isipin na ang mundo ay may social media account. Piliin ang status update na pinakamalapit sa kasalukuyang kalagayan ng kapaligiran. A. Feeling fresh, malinis ang hangin at tubig. B. Need help, ang daming basura sa paligid. C. Low battery, nauubos na ang likas na yaman. D. Overheated, sobrang init at polluted. E. Seen by humans, ignored by many. Sagutin ang mga tanong. Bakit ito ang napiling status? Ano ang ebidensyang sumusuporta rito? Sino-sino ang dapat mag-reply sa status ng mundo? Kung magko-comment sa post ng mundo, ano ang sasabihin? Hindi man nagpo-post ang kalikasan sa Facebook, pinapadala pa rin nito ang malinaw na senyales. Baha, matinding init, polusyon, pagkamatay ng mga isda, pagkawala ng kagubatan, pagdami ng basura at pagkakasakit ng tao. Kaya ang mahalagang tanong, mananatili bang nakasin lamang ang mga babala ng mundo o sasagutin ang mga ito sa pamamagitan ng pagkilos? Ano ang suliraning pangkapaligiran? Ang suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga problema o isyung may kaugnayan sa pagkasira ng kalikasan o sa hindi balanseng kalagayan ng ekolohiya. Maaaring maiugnay ang suliraning pangkapaligiran sa mga natural na pangyayari tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, matinding pag-ulan, heatwave, tsunami at bagyo. Kapag nagdudulot ang mga ito ng malawak na pinsala sa buhay, ari-arian at kapaligiran, tinatawag silang natural na kalamidad o sakunang likas, sapagkat nagbumula ang mga ito sa puwersa ng kalikasan. Bukod dito, maaari ring magmula ang suliraning pangkapaligiran sa gawain ng tao, tulad ng maling pagtatapon ng basura, pagputol ng mga puno, polusyon mula sa pabrika at sasakyan, labis na paggamit ng likas na yaman at mapanirang pagmimina at pangingisda. Kapag hindi na pangasiwaan ng maayos ang mga gawaing ito, nagdudulot ang mga ito ng mas malawak na pinsala sa kapaligiran, kabuhayan, kalusugan at kaligtasan ng tao. Hindi lahat ng sakuna ay gawa ng kalikasan at hindi lahat ng pagkasira ay basta natural. May mga pangyayaring likas, ngunit maaari ring lumala dahil sa gawain o kapabayaan ng tao. Kalikasan check, likas o gawa ng tao. Basahin ang bawat sitwasyon, tukuyin kung ito ay likas na pangyayari o gawa ng tao. Matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, umapaw ang ilog at bumaha sa ilang bahagi ng barangay. Likas na pangyayari. Naging kulay itim at mabaho ang isang sapa dahil sa pagtatapon ng basura at maruming tubig mula sa mga kabahayan. Gawa ng tao. Biglang pumutok ang isang bulkan at nabalot ng abo ang mga kalapit na lugar. Likas na pangyayari. Kumonti ang mga puno sa kabundukan dahil sa ilegal na pagputol at pagpapalawak ng sakahan. Gawa ng tao. Nahirapang huminga ang mga residente sa lungsod dahil sa makapal na usok mula sa sasakyan, pabrika at pagsusunog ng basura. Gawa ng tao. Mula sa mga sitwasyon, makikitang may mga pangyayaring likas na nagaganap. Ngunit mayroon ding mga suliraning dulot o pinalalala ng gawain ng tao. Natural disaster. Ang sakunang likas ay mapaminsalang pangyayaring dulot ng likas na proseso ng daigdig, tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, bagyo, matinding pag-ulan at heatwave. Samantalang ang man-made disaster o sakunang dulot ng tao ay mapaminsalang pangyayaring bunga ng gawain, kapabayaan o pagkakamali ng tao tulad ng oil spill,
sunog na sinadya o dulot ng kapabayaan, pagsabog, pagtagas ng kemikal at malawakang polusyon. May mga pangyayaring hindi madaling paghiwalayin sa dalawang uri. Halimbawa, likas ang malakas na ulan, ngunit maaaring lumala ang pagbaha dahil sa baradong kanal, maling pagtatapon ng basura, pagkakalbo ng kagubatan o kulang na drainage. Sa madaling salita, hindi lahat ng baha ay nagsisimula sa ulap. May bahang nagsisimula rin sa basurang hindi napunta sa tamang lagayan. Ngunit hindi lamang sakuna ang dapat kilalanin. May mga suliraning pangkapaligiran ding unti-unting nabubuo, lumalala at nakaapekto sa kalusugan, kabuhayan, kaligtasan at kinabukasan ng tao. Eco Alert, anong suliranin ito? Basahin o suriin ang bawat sitwasyon, tukuyin ang suliraning pangkapaligirang inilalarawan. Usok mula sa sasakyan at pabrika, maruming ilog at tambak na basurang nakaaapekto sa hangin, tubig at lupa. Polusyon. Unti-unting nababawasan ng mga hayop at halaman dahil sa pagkasira ng kagubatan, iligal na panghuhuli at pagkawala ng tirahan ng mga ito. Pagkawala ng biodiversity. Dumadami ang nagkakasakit dahil sa maruming tubig, maruming paligid, pagdami ng lamok at mahinang sistema ng sanitasyon. Paglaganap ng mga sakit na may kaugnayan sa kapaligiran. Nauubos o nasisira ang kagubatan, yamang dagat, mineral, at iba pang yamang likas dahil sa labis at mapanirang paggamit. Pagkaubos ng likas na yaman. Suliraning pangkapaligiran number 1, polusyon. Polusyon kapag may hindi dapat humalo. Ang polusyon ay pagpasok, pagdami o paghahalo ng mga nakapipinsalang sangkap sa hangin, tubig o lupa. Ang mga sangkap na ito ay tinatawag na pollutants. Maaari itong magmula sa kalikasan tulad ng abong ibinubuga ng bulkan, ngunit madalas itong dulot ng gawain ng tao, gaya ng plastik, usok ng sasakyan, maruming tubig mula sa pabrika at mapanganib na kemikal. Kapag sumobra ang dami ng pollutants, bumababa ang kalidad ng hangin, tubig at lupa. Dahil dito naaapektuhan ng tao, halaman, hayop at iba pang organismo. Sa madaling salita, ang polusyon ay parang kalat na naisama sa maayos na recipe. Hindi pampasarap, pero kayang sirain ang buong timpla ng kalikasan. May 3 pangunahing uri ng polusyon. Ito ang polusyon sa hangin, polusyon sa tubig, at polusyon sa lupa. Polusyon sa hangin. Nangyayari ito kapag ang usok, gas, alikabok at kemikal ay humahalo sa atmosfera. Maaring magmula ito sa tambutso ng sasakyan, pabrika, pagsusunog ng basura, fossil fuels, sunog sa kagubatan at abong mula sa bulkan. Maaari itong magdulot ng asma, hirap sa paghinga, sakit sa baga at smog. Sa madaling salita, hindi porke hindi nakikita ay hindi nakasasama. Polusyon sa tubig. Nangyayari ito kapag ang ilog, lawa, dagat o tubig sa ilalim ng lupa ay nahahaluan ng basura, langis, kemikal, dumi at maruming tubig mula sa kabahayan o pabrika. Maaari itong magdulot ng pagkamatay ng isda, pagkalat ng sakit, kontaminasyon ng pagkain at pagkawala ng kabuhayan ng mga mangingisda. Sa madaling salita, may tubig na malilinaw pero may dala palang kemikal, kaya hindi sapat ang mukhang okay. Polusyon sa lupa. Nangyayari ito kapag ang lupa ay nahahaluan ng basura, pestisidyo, heavy metals, chemical at toxic waste. Maaring dulot ito ng maling pagtatapon ng basura, pagmimina, pagtagas mula sa landfill at labis na paggamit ng kemikal sa sakahan. Maaari itong makasira sa taniman, makontamina ang pagkain at tubig at makapinsala sa tao, halaman at hayop. Sa madaling salita, ang lupa ay hindi basurahan na may delete button. Kapag napinsala, matagal bago ito makabawi. Eco domino. Ano ang kasunod?
Piliin ang letra ng pahayag na bubuo sa tamang daloy ng sanhi, proseso at epekto. Pagsusunog ng halo-halong basura. Kumapalang usok sa hangin at nadagdagan ng panganib sa baga. Dumami ang nagkaroon ng ubo at hirap sa paghinga. Maraming plastik ang itinapon sa kanal. Nabara ang daluyan ng tubig at tumaas ang panganib ng pagbaha. Umagos ang tubig sa kalsada nang malakas ang ulan. May pabrikang nagtatapon ng maruming tubig sa ilog. Namatay ang mga isda at naapektuhan ng kabuhayan ng mangingisda. Nabawasan ang huli ng mga mangingisda. Labis na pestisidyo ang ginamit sa sakahan. Naipon ng kemikal sa lupa at maaring umabot sa mga pinagkukunan ng tubig. Nanganganib ang kalusugan ng tao, halaman at hayop. Lumang baterya at elektronikong basura ang itinapon sa bakanteng lote. Nakontamina ang lupa at maaring maapektuhan ng mga pananim at pagkain. Maaring malaso ng mga organismong nakadepende sa lupang yun. Dagdag kaalaman, iba pang uri ng polusyon ayon sa katangian nito. Point pollution, fund pollution, stock pollution, at non-stock pollution. Ang point pollution ay polusyong dulot ng mga konkretong bagay na direktang nakasisira sa mga anyong lupa at tubig. Halimbawa nito ang mga plastic, face mask at iba pang basurang nakikita sa kalsada, ilog at karagatan. Ang fund pollution ay polusyong dulot ng mga bagay na maaaring mabago o maabsorb ng kalikasan sa paglipas ng panahon. Basta hindi sobra ang dami. Halimbawa nito ang carbon dioxide at ilang nabubulok na basura. Ang stock pollution ay polusyong dulot ng mga kemikal o materyales na mahirap tunawin o mabago ng kalikasan. Halimbawa nito ang plastic, lead at ilang mapanganib na kemikal na naiipon sa lupa at tubig. Non-stock pollution. Ito ang polusyong mahirap kontrolin dahil nagmumula ito sa karaniwan at malawakang gawain ng tao. Halimbawa nito ang mataas na carbon dioxide sa hangin mula sa mga pabrika at maraming sasakyan. Muli, ang iba pang uri ng polusyon ayon sa katangian nito ay ang point pollution, fund pollution, stock pollution, at non-stock pollution. Sa madaling salita, may polusyong nakikitang direktang nakasisira, may kayang saluhin ng kalikasan, may naiipon ng matagal, at may mahirap kontrolin dahil marami ang pinagmumulan. Pollution snap, anong uri ito? Tukuyin kung ang sitwasyon ay point pollution, fund pollution, stock pollution at non-stock pollution. Maraming face mask, plastic at iba pang basurang nakakalat sa kanal at ilog. Point pollution. May mga nabubulok na basura na maaaring maabsorb o mabago ng kalikasan kung hindi sobra ang dami. Fund pollution. May mga lumang baterya, plastic at kemikal na nabaon sa lupa at nananatili sa loob ng mahabang panahon. Stock pollution. Mataas ang carbon dioxide sa hangin dahil sa pinagsamang usok mula sa maraming sasakyan at pabrika. Non-stock pollution. Suliraning pangkapaligiran number 2, pagkawala ng biodiversity. Biodiversity, hindi lang paramihan, balansehin din. Ang biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng buhay sa isang lugar, kabilang ang mga halaman, hayop, microorganismo at iba pang organismo. Kapag mataas ang biodiversity, mas matatag ang ekosistema dahil may iba't ibang organismong may kanya-kanyang gampanin. Ngunit kapag unti-unti silang nawawala, humihina rin ang balanse ng kalikasan. Maaaring sanhi ng pagkawala ng biodiversity ang pagputol ng mga puno sa kagubatan, pagkasira ng tirahan ng hayop, polusyon, labis na pangingisda, iligal na panghuhuli at pagbebenta ng hayop, climate change at labis na paggamit ng lupa at likas na yaman.
Maaari itong humantong sa tuluyang pagkawala ng ilang species, pagkasira ng food chain, pagkawala ng natural na proteksyon laban sa baha, at pagguho ng lupa, at pagbaba ng kalidad ng buhay ng tao. Sa makatwid, ang biodiversity ay parang isang classroom. Kapag iba-iba ang talento at papel ng bawat isa, mas kumpleto ang grupo. Pero kapag isa-isa silang nawawala, humihina ang buong klase. At sa kalikasan, buong ekosistema ang naapektuhan. Eco-impact match. Kapag may nawala, may damay. Itugma ang bawat sitwasyon sa pinakaangkop na epekto. Isulat ang titik ng sagot. Malawakang naputol ang mga puno sa kagubatan. Nawawalan ng tirahan at pamumugaran ang mga hayop. Kumonti ng husto ang malalaking isda dahil sa labis na pangingisda. Bumababa ang huli at kabuhayan ng mga mangingisda. Nawala ang maraming bubuyog at iba pang insektong tumutulong sa polinasyon. Bumababa ang ani dahil kulang ang polinasyon. Pinutol ang maraming bakawan sa baybayin. Humihina ang proteksyon ng baybayin laban sa malalakas na alon. Namatay ang maraming maliliit na isda at lamang dagat dahil sa pagkasira ng coral reefs. Nasisira ang balanse ng food chain. Suliraning pangkapaligiran number 3. Paglaganap ng sakit na may kaugnayan sa kapaligiran. Kapag may sakit ang kapaligiran, tao rin ang dadapuan. May direktang kaugnayan ng kalagayan ng kapaligiran sa kalusugan ng tao. Ang maruming tubig, maruming hangin, kontaminadong pagkain, mataas na temperatura, mahinang sanitasyon at pagdami ng lamok ay maaaring magpataas ng panganib ng iba't ibang sakit. Kapag may naipong tubig at dumami ang lamok, tumataas din ang panganib ng dengue at iba pang vector-borne diseases. Sa madaling salita, ang kalusugan ng tao at kalusugan ng kalikasan ay parang magkaibigan sa group project. Kapag bumagsak ang isa, damay ang isa. Health Alert, Kapaligiran Version. Tukuyin ang posibleng sakit o epekto batay sa sitwasyon. Maruming tubig ang iniinom ng isang komunidad. Diarrhea, cholera at iba pang waterborne diseases. Makapalang usok sa lungsod dahil sa sasakyan at pabrika. Asma, hirap sa paghinga at sakit sa baga. Maraming naiipong tubig sa paligid at dumarami ang lamok. Dengue at iba pang vector-borne diseases. Kontaminado ng kemikal ang pagkaing nagmula sa lupa. Posibleng pagkalason at iba pang pangmatagalang panganib sa kalusugan. Suliraning pangkapaligiran number 4. Pagkaubos ng likas na yaman. Likas na yaman, hindi only data plan. Ang likas na yaman ay may hangganan. May mga yamang maaaring mapanumbalik sa wastong paggamit at pangangalaga tulad ng kagubatan, isda, hangin at sikat ng araw. Ngunit mayroon ding yamang napakatagal mabuo, gaya ng mineral, carbon, langis at natural gas. Kapag mabilis ang pagkuha, ngunit mabagal ang pagpapalit o pag-aalaga, nauubos ang yaman bago pa makabawi ang kalikasan. Maaring sanhi ng pagkaubos ng likas na yaman ang labis na pagkuha ng kahoy, overfishing, pagmimina, sobrang konsumo, paglaki ng populasyon at labis na pag-asa sa fossil fuels. Maaari itong magdulot ng kakulangan sa pagkain, pagkawala ng hanap buhay, pagtaas ng presyo ng produkto, pagkasira ng ekosistema at paglala ng kahirapan. Sa madaling salita, ang likas na yaman ay hindi only rice. Kapag kuha ng kuha pero walang balik-alaga, mauubos talaga. Hindi sapat ang may makukuha pa naman ngayon kung wala nang may iwan para sa susunod. Yaman check, kuha ng kuha, ano ang kapalit? Basahin ang bawat pahayag, isulat ang sanhi kung ito ay dahilan ng pagkaubos ng likas na yaman at epekto kung ito ay bunga nito. Labis na pangingisda kung hindi pa nakapagpaparami ang mga isda. Sanhi. Pagbaba ng huli ng mangingisda at pagkawala ng kabuhayan.
epekto. Walang tigil na pagputol ng puno nang walang sapat na pagtatanim kapalit nito. Sanhi. Pagkasira ng ekosistema at pagtaas ng presyo ng ilang produkto. Epekto. Labis na pagmimina at sobrang pag-asa sa karbon, langis at natural gas. Sanhi. Eco-ID Challenge. Anong termino ang tinutukoy? Tukuyin at isulat ang terminong inilalarawan. Ito ang mapaminsalang pangyayaring dulot ng likas na proseso ng daigdig tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, bagyo at tsunami. Sakunang likas o natural disaster. Ito ay mapaminsalang pangyayaring bunga ng gawain, kapabayaan o pagkakamali ng tao tulad ng oil spill, pagtagas ng kemikal at malawakang polusyon. Sakunang dulot ng tao o man-made disaster. Ito ay pagpasok, pagdami o paghahalo ng mga nakapipinsalang sangkap sa hangin, tubig o lupa. Polusyon. Ito ay polusyong dulot ng mga konkretong basurang direktang nakikita at nakasisira sa lupa o tubig tulad ng plastic, face mask at iba pang kalat sa kanal o ilog. Point pollution. Ito ang polusyong dulot ng mga bagay na maaaring mabago o maabsorb ng kalikasan sa paglipas ng panahon basta hindi sobra ang dami. Pond pollution. Ito ay polusyong dulot ng mga kemikal o materyales na mahirap tunawin o mabago ng kalikasan tulad ng lead, plastic at mapanganib na kemikal na naiipon sa lupa at tubig. Stock pollution. Ito ang polusyong mahirap kontrolin dahil nagmumula sa karaniwan at malawakang gawain ng maraming tao, sasakyan at pabrika. Non-stock pollution. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng halaman, hayop, mikroorganismo at iba pang organismong nabubuhay sa isang lugar. Biodiversity. Ito ay suliraning dulot ng pagdami o pagkawala ng mga halaman at hayop dahil sa pagkasira ng tirahan, iligal na panguhuli, polusyon at labis na paggamit ng likas na yaman. Pagkawala ng biodiversity. Ito ay suliraning maaaring maiugnay sa maruming tubig, mahinang sanitasyon, kontaminadong pagkain, maruming hangin at pagdami ng lamok. Paglaganap ng mga sakit na may kaugnayan sa kapaligiran. Eco show mo, pangkatang gawain, issue, epekto, aksyon. Isang kapaligiran, maraming suliranin. Real life connection. Ang mga suliraning pangkapaligiran ay hindi magkakahiwalay. Kapag napabayaan ng isa, maaaring lumala din ang iba. Kaya kailangan ng maingat na pagsusuri, sama-samang pagkilos at pananagutang pangalagaan ang kalikasan. EcoWeb, magkakaugnay ang lahat. Gumawa ng graphic organizer tungkol sa buod ng aralin. Eco-analyze, hindi lang hula, suriin ang ugat, epekto at ugnayan. May pabrika na nagtapon ng maruming tubig sa ilog. Pagkaraan ng ilang araw namatay ang maraming isda at nabawasan ang kita ng mga mangingisda. Aling pagsusuri ang pinakatumpak? Polusyon sa tubig ang pangunahing issue dahil kemikal ang direktang nakasira sa ilog. Matindi ang pag-ulan sa isang bayan, ngunit mas malubha ang pagbaha
dahil barado ang kanal at nakalbo ang bahagi ng kabundukan. Aling pahayag ang pinakamahusay na nagpapaliwanag sa sitwasyon? Likas ang ulan, ngunit pinalala ng tao ang epekto ng pagbaha. Pinutol ang maraming bakawan upang mapalawak ang isang resort. Makalipas ang ilang panahon, kumonti ang maliliit na isda sa baybayin. Aling pagsusuri ang pinakaayon sa sitwasyon? Ang pagkasira ng tirahan ay maaaring magpababa sa dami ng yamang dagat. May mga lumang baterya, plastik at kemikal na nabaon sa isang dating tambakan. Makalipas ang maraming taon, may bakas pa rin ng kontaminasyon sa lupa. Anong uri ng polusyon ang pangunahing inilalarawan? Stock pollution, dahil naiipon ng kemikal at nananatiling mapanganib. Sa isang lungsod, sabay na nararanasan ang makapal na usok, maruming ilog, pagdami ng sakit at pagbaha dahil sa baradong kanal. Aling konklusyon ang pinakamainam? Magkakaugnay ang issue, kaya kailangan ng magkakasabay na solusyon. Ang kalikasan ay hindi lamang dekorasyon sa likod ng ating buhay. Ito ang tahanan, pinagkukunan at panangga ng bawat komunidad. Kapag dumami ang polusyon, nawala ang biodiversity, kumalat ang sakit at naubos ang likas na yaman, hindi lamang kapaligiran ang nasisira, pati kinabukasan ng tao. Kaya ang pag-unawa ay dapat laging sundan ng pagkilos.